Meron pong isang kilalang finance expert na nagbigay ng payo sa mga holders ng XRP. At ang sabi niya, never sell your XRP, use it to become your own bank. Ano ba ang ibig sabihin nito? At paano po makakatulong ang tinatawag na crypto lending sa mga investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng never sell your XRP. Ayan, meron pong post dito si Bull Runners. At ayan, sabi nga niya dito, never sell your XRP, use it to become your own bank. Yan, Crypto Lending Explained. Meron po siyang mahabang video dito. Yan, 22 minutes at hindi po natin yan panunoorin. Pero ipapaliwanag ko po kung ano yung kanyang buong sinabi sa video na ito. Kaya yan. Ayon po dito kay Bull Runners, isa po siyang crypto analyst. Hindi dapat ibenta agad-agad si XRP kahit na tumaas ang kanyang presyo. Kapag ibinenta mo kasi ito, mawawala ka sa future gains kung sakaling patuloy na tumaas ang kanyang halaga. Bukod pa dyan, kapag nagbenta ka, malalantad ka rin sa capital gains tax. Ibig sabihin, malaking bahagi ng kinita mo ay mapupunta lamang sa buwis. Kung iisipin, ang pagbebenta po ng XRP ay parang pagbitiw sa isang oportunidad na baka sa susunod na taon ay mas malaki pa ang ibigay na presyo. Kaya sinasabi po ng analyst, imbis na ibenta, may mas magandang paraan para kumilos. Ngayon ay paano nga ba gumagana ang crypto lending? Ang konsepto ay simple lamang. Kung may hawak kang malaking halaga ng XRP, pwede mo po itong i-deposito bilang collateral sa isang lending platform. Kapalit nito, makakakuha ka ng loan na pwedeng nasa anyo ng stablecoin tulad po ng USDT or USDC. Minsan, pwede ring fiat money ang makuha mo. Habang nakalak si XRP, hindi ibig sabihin na nawala ang ownership mo. Nananatili pa rin sa iyo ang iyong XRP. At kung tumaas ang kanyang presyo, patuloy ka pa rin nakikinabang. Ang laki ng pwede mong makuha ay nakadepende po sa tinatawag na loan to value ratio or LTV. Para kay XRP, karaniwan itong nasa 15% hanggang 75%. Ibig sabihin, kung conservative ka, mas mababa ang pwede mong makuha pero mas ligtas. Kung aggressive ka naman, mas malaki ang cash pero mas mataas din ang risk na mawala ang collateral mo kapag bumaba ang presyo ni XRP. Ang impact po nito sa market ay simple. Kapag mas maraming holders ang pumili ng crypto lending kaysa pagbebenta, mas mababawasan ang supply na umiikot sa market. At kapag mababa po ang selling pressure, mas may chance na tumaas ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang mga tax benefits ng crypto lending? Ayon po dito kay Bull Runners, ang isa sa pinakamalaking advantage ng crypto lending ay ang tax efficiency. Sa ilalim po ng IRS Publication 525 sa United States, ang utang ay hindi itinuturing na taxable income. Kaya kung gagamitin mo ang strategy na ito, mas makakaiwas ka sa malaking buwis. Isang halimbawa po rito ang binanggit. May isang investor na bumili ng XRP noong taong 2024 sa presyo na 0.50. Nag-invest siya ng $5 million. Ngayon, dahil tumaas po ang presyo ng XRP, umabot na sa $30 million ang value ng kanyang hawak. Kung gusto niyang kumuha ng $15 million na cash at ibenta niya ang kanyang XRP, malaki ang buwis na kanyang babayaran. Pero kung gagamitin niya ay ang crypto lending, makukuha pa rin niya ang $15 million na liquidity nang hindi agad
magbabayad ng malaking capital gains tax. Ang epekto po nito sa market ay napakahalaga dahil hindi po siya nagbebenta ng XRP, hindi bumabagsak ang presyo. Sa halip nananatiling buo ang kanyang holdings habang ginagamit ang pera para sa iba pang mga investments. Ngayon ay ano po ba ang risk ng crypto lending? Siyempre, hindi lahat ay puro benepisyo. May mga risk din na kailangan pong tandaan. Una ay ang interest rate. Karaniwang nasa pagitan po ng 8% hanggang 13% ang annual interest ng crypto loans. Ibig pong sabihin, kailangan mong siguraduhin na kaya mong bayaran ang cost na ito. Pangalawa ay ang custody risk. Dahil ang collateral ay hawak ng platform, nakasalalay ang seguridad sa provider. Kung hindi po reliable ang platform, pwedeng mawala ang funds. Pangatlo ay ang market volatility. Kung biglang bumaba po ang presyo ni XRP at bumagsak po ang value ng collateral mo sa ilalim ng required threshold, maaaring ma-liquidate ang iyong assets. Sa madaling salita, mawawala ang hawak mong XRP. Kung mangyari ito ng sabay-sabay sa maraming mga holders, malakas po ang impact sa market dahil dadami bigla ang supply ng XRP na binebenta ng mga platform. At kapag nangyari ito, babagsak po ang presyo. Ngayon ay kanino bagay ang strategy na ito? Ayon po sa eksperto, mas angkop ito para sa high net worth individuals o mga investors na may malalaking hawak na XRP. Kung maliit lamang ang hawak mo, baka hindi worth it ang panganib at interest. Hindi rin ito para sa mga hindi sanay mag-manage ng collateral o hindi kayang bayaran ang interest. Lalo na kung gagamitin lang ang loan para sa non-essential expenses ay syempre malaking risk ito. Pero kung ang gamit ng loan ay para sa structured financial goals tulad po ng investments, negosyo o strategic diversification, dito ito mas nagiging kapaki-pakinabang. Yan bilang panguli, kung susuriin po natin ang payo ni Bull Runners ay malinaw. Huwag pong basta-basta ibenta si XRP dahil baka mas malaki pa ang potential gain niya sa hinaharap. Ang paggamit po ng crypto lending ay nagbibigay ng paraan para makuha ang liquidity na kailangan mo habang hawak pa rin sa XRP. Gayunpaman, hindi ito para sa lahat. Malaki po ang risk kung hindi mo kayang mag-manage ng interest o volatility. Pero kung kaya mong dalhin ang risk at may tama kang strategy, posible itong maging susi para makuha ang best of both worlds. Hawak mo pa rin ang asset at may access ka pa sa cash. Sa madaling salita, para sa mga may malaking tiwala kay XRP at naniniwala sa kanyang long-term future, ang crypto lending ay isang makabagong paraan para maging parang sarili mong bangko. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.